tayo sa Diyos, may mga pagkakataong nagiging mapanghusga tayo sa iba. Wika ng kasulatan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Hingin natin ang kapatawaran ng Diyos dahil sa ating pagmamalaki. Ating Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Kailangan lamang na tunay na makilala natin ang ating sarili sa liwanag ng kanyang mga salita na siyang dapat na gumabay at magpatibay sa buhay natin tungo sa kabanalan. Sumati nawa ang kanyang mayamang biyaya, pag-ibig at pagpapatawad. Amen. Kung may puso akong sinugatan, naging sanhi ng pagkakaligaw. Kung tinunton ng sariling daan, Diyos patawad. Kung hiwa ang salitang sinambing, umiwas sa pagpapakasakit, bago magbigay sukat ng dibdib, Diyos Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Narang Jesus papurihan ating luwalhati. Siya ang hari ng bawat nilalang at Panginoon natin. Siya ang hari ng bawat nilalang, Diyos at Panginoon natin. Si Kristo na manunubos ating luwalhati. Sa trono niya tayo ay dumunong at siya'y ating purihin. Sa trono niya tayo ay dumunong at siya'y ating purihin. Bawat bansa'y ipiwik na kay Kristo magpugay. Sa paanan niya magpatiyag pa tao't mga anghel man. Sa paanan niya magpatiyag pa tao't mga anghel man. At pag tayo ay sumapit sa langit na bayan, magpupuri tayong walang
pagsapit ng panibagong araw, kami nagbubunyi at nagagalak pagkat ikaw ay malaya naming mapupupurihan. Manatili nawa ang iyong banal na pakikipisan samantalang ang iyong mga hirang ay nangagtitipon sa kani-kanilang tahanan upang ikaw ay aming sambahin at paglingkuran. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa bahagi ngayon ng ating mga pagbati at malasakit ng ating iglesia. Una, nasa ikawalong Sunday na tayo sa Kingdom Tide season at pinagdiriwang natin ang Peace Sunday at National Christian Women's Association Sunday. Ang buwan ng October ay nagbibigay din ng pagkakataon sa atin upang alalahanin ang mga indigenous people at bigyan ng marapat na pagpapahalaga ang mga manggagawa ng iglesia sa pag-aalaala sa Workers' Appreciation Month. Sa panahong ito na ang lungsod ng Imos at lalawigan ng Cavite ay nasa paloob pa rin sa Modified General Community Quarantine. At sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases, tayo'y nire-remind na striktong makasunod sa mga itinakdang health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng novel coronavirus. Kaugnay dito, walang tigil sa pagtaas ang bilang ng mga COVID-19 cases sa buong mundo. As of Thursday, October 9, may 36,451,000 cases na at 1,062,000 ang nasasawi at may 7,009,044 ang hindi gumagaling. Samantala, ang Pilipinas ay nasa ika-11 na pwesto sa top 20 na most affected countries. Tayo ay may 332,000 cases, almost 6,100 fatalities, at nasa 51,000 pa ang hindi gumagaling. Sumunod tayo sa pamahalaan at gawin ang nararapat na pag-iingat. Ika nga ay huwag tayong pasaway, baka mag-pass away. Pangatlo, sa mga hindi pa nakakatugon sa pagbibigay ng tulong pananalapi para sa ating mga pagawain, pwede ninyong ipa-pick up sa inyong mga tahanan ang inyong mga kaloob o maaari rin ninyong ipadala sa ating tanggapan. Malapit nang matapos ang pagawain at inaasahan na ang mga middle or last week ng October ay magagamit na natin ang ating sanktuaryo. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang ating mga pananambahan at pananalangin gamit ang internet at mga available na social media platforms. Himukin natin ang ating mga relatives and friends na maki-join sa atin sa mga nabanggit na mga services. Ang panlima, again, we are reminding everyone na huwag po nating kalilimutan na gamitin ang bawat pagkakataon upang makipag-ugnayan sa ating mga kapatiran gamit ang ating cellular phones, tablets, laptops, and desktops upang tayo ay makipagpanalanginan sa kanila at makipagkumustahan tungkol sa mga kaganapan sa ating mga komunidad at kapaligiran. Panganim, atin pong alalahanin ang lahat ng may karamdaman na kaanib ng iglesia, gayon din ang ating mga mahal sa buhay at kapamilya upang sila ay maipanalangin. Pampito, patuloy po nating idalangin ang UCCP Anabu Christian School sa panahon ng pagpapatupad ng mga bagong sistema ng pagtuturo at
pagkakatuto ng mga mag-aaral gamit ang online, modular at blended learning. May 52 enrolled student na ang UCCP ACS. Sana'y maging matagumpay ang pagharap sa mga new normal sa larangan ng edukasyon. Pangwalo, ang magiging tagapagsalita sa susunod na linggo, October 18, ay ang Pastor Elicer I. Reyes. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long-awaited golden day today. May your troubles all be small ones, and your fortunes 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. After all these years, how could I not do this all over again? After all these years, to come and stand before the Lord, my children and pray. And through the trials, fears, the smile and tears, the Lord has seen us through. So after all these years, how could I not say I still do? I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share God's love with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share God's love with you. For we are one. For we are one. For we are one in the family of God. For we are one. For we are one. For we are one. For we are one in the family of God. For we are one. We are one. For we are one. For we are one in the family of God. For we are one. For we are one. We are one. For we are one in the family of God. For we are one in the family of God. Magandang araw po, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Isa na naman pong panibagong araw at linggo ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon upang sama-samang papurihan siya at sambahin dito sa ating online service. Kaya naman po, hindi natin patatagalin at awitan na po natin ang ating Panginoon at papurihan siya. Follow the Sun. You are the light, there's a way through fear, I know my path, lead me to the kingdom
of the world will bow to worship you. You are the God who changed the world through one holy Son. You gave everything to all the world will bow in awe of you. You came down through grace to show a better way. I follow the Son, you're the only one. Let this kingdom come. I'm giving it all to the one I love. I follow the Son, Jesus, only one. Let your will be done. I give it all to you. You were everything to me, hey, hey. You were everything to me, hey, hey. You were everything to me, hey, hey. You were everything to me. You are the God who changed the world through one holy Son. You gave everything so all the world will bow in awe of you. You came down through grace to show a better way. I follow the Son, you're the only one. Let His kingdom come. I'm giving it all to the one I love. I follow the Son, Jesus, only one. Let your will be done. I give it all to you. You were everything to me, hey. You were everything to me, hey. You were everything to me, hey. You were everything to me. Came down through grace to show a better way. You came down through grace to show a better way. I follow the Son, you're the only one. Let your kingdom come. I'm giving it all to the one I love. I follow the Son, Jesus, only one. Let your will be done. I give it all to you. I follow the Son, you're the only one. Let His kingdom come. I'm giving it all to the one I love. I follow the Son, Jesus, only one. Let your will be done. I give it all to you. You were everything to me, yeah. You were everything to me, yeah, yeah. You were everything to me, yeah, yeah. You were everything to me. Tayo po ay sama-samang dumulog at lumapit sa Diyos sa ating pananalangin. Dakila naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na siyang sa amin ay patuloy na nangangalaga, kumukupkop at nag-iingat. Bagaman mapanganib ang panahon sa kasalukuyan at malupit ang tadhana na aming kinalalagyan ngayon, may pag-asa at katiyakan kami sapagkat mayroong Diyos na sa amin ay tumitingin, nangangalaga at nag-iingat. Salamat o Diyos sa buong isang linggo na pag-iingat ninyo sa bawat isa at patuloy na pagkakaloob sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ang aming mga panalangin nawa ay makaabot sa inyong pandinig, sa inyong harapan, kaugnay ng aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan para sa kanilang mga lupang katawan.
Ang kalusugan nawa ay ipagkaloob at maranasan nila sa panahong ito. Sila na mga nagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, nakaranas ng iba't ibang mga sakit sa kanilang lupang katawan, nagtataglay ng panghihina ng kanilang pisikal na pangangatawan. Biyayaan niyo po sila ng lakas at kalusugan. Mapagtagumpayan nila ang mga karamdamang ito na dumadaan sa kanila. Naniniwala kami, Panginoon, na ito ay pansamantala lamang at hindi ito magtatagal at hindi rin ito makapananaig upang ang kanilang pananampalataya ay matinag. Sa halip ay gamitin ninyo ito, O Diyos, upang lalong maging matatag ang bawat isa. Dinadalangin din po namin ang mga nagpapalakas dahil sa kanilang pagsisilang ng sanggol, sila na mga nabiyayaan ninyo ng bagong karagdagan sa kanilang mga tahanan na buhay. Pagpalain niyo po ang pangangatawan at kalusugan ng mga ina na nagsilang ng kanilang sanggol. Gayon din, O Diyos, sila nakararanas ng mabigat na karamdaman tulad ng COVID-19. Ilan sa aming mga kapatiran ay sumasailalim sa treatment upang sila ay maging mapagtagumpay, upang ito ay kanilang mapagtagumpayan at malampasan. Biyayaan niyo po sila, O Diyos, ng patuloy na lakas at pag-iingat, maging ang mga doktor na nag-aasikaso sa kanila, ang mga gamot na kanilang iniinom, makatulong nawa ito at makapagbigay ng lakas upang hindi sila madaig at maigupo ng karamdaman. Ipinagkakatiwala po namin, Panginoon, gayon din ang mga nasa may edad na ang gulang. Dahil sa kanilang katandaan ay pinanghihinaan na sila ng kanilang mga lupang katawan. Pag-ibayuhin niyo nawa, O Diyos, ang pag-asa at katiyakan sa kanilang mga puso. At sila'y laging nagtitiwala sa inyo. Gayon din, O Diyos, aming dinudulog at inilalapit ang aming lalawigan, ang Cavite, maging ang aming bansa. Naway inyong hawakan, O Diyos, at patuloy na maranasan ang pag-unlad sa kabila ng naging mahirap ang mga araw na nagdaan hanggang sa kasalukuyan ang kalalagayang pang-ekonomiya ng aming bansa. Tulungan niyo nawa, O Diyos, na makabangon muli at makapagpatuloy ang mga tao, ang mga kumpanya sa pag-ooperate ng kanilang mga business. Sa iyo po namin, O Diyos, patuloy na inilalapit at ipinagkakatiwala ang mga gawain sa loob at labas ng inyong bahay-sambahan. Sa kanyang pisikal na gawain, ang pagsasaayos at patuloy na pagpapaganda ng gusali na aming pinagtitipunan. Halos malapit nang matapos ito, bagaman mayroon pang mga pangailangan, lalo na sa pinansyal, upang matugunan pa ang ibang mga proyekto at paggawain ng simbahan. Biyayaan niyo po kami, O Diyos, ang inyong mga anak ng sapat na biyaya, pagpapala upang sila'y makapagkaloob din naman at maging bahagi ng pagsasaayos ng inyong bahay-sambahan. Idinadalangin din namin, Panginoon, at inilalapit ang iba pang mga gawain. Nawa nga ay makabalik na kami sa normal na mga schedule namin, tulad ng mga care group, Bible studies, at mga pag-aaral sa iba't ibang mga tahanan, midweek prayer meeting dito sa loob ng bahay-sambahan.
visitation, at iba pang paglilingkod, O Diyos. At samantalang kami ay nananatili pa sa mga tahanan, naway samantalahin ang mga pagkakataong ito na makapagpanalanginan sa isa't isa at mapalalim pa namin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng inyong mga salita at makapagministeryo kami sa aming mga kapatid, sa aming kapwa na nangangailangan ng panalangin at maaaring nangangailangan din ng mga pagpapayo at tulong material at pinansyal. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, maging daluyan kami ng inyong biyaya at pagpapala upang ang inyong ministeryo na paglilingkod ay hindi nawawala sa buhay ng inyong iglesia. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang kasalukuyang klase ng mga bata, bagaman hindi sila nakatumutungo sa paaralan, subalit sa kanilang mga tahanan, sa paggabay ng kanilang mga magulang, patuloy niyo pong biyayaan at bigyan sila ng kalusugan at karunungan at gayon din maayos na komunikasyon, lalo na ang internet at iba pang mga pangailangan nila upang makatugon sa bagong sistema ng pag-aaral. Bagaman kami ay naniniwala, O Diyos, na ito ay pansamantala lamang at pagdating ng panahon ay magiging maayos na rin ang lahat. Sa iyo din namin, O Diyos, dinudulog at nilalapit ang inyong mga manggagawa. Sa buwang ito ay kinikilala ang mga manggagawa. Tinatawag na nating Church Workers Appreciation Month. Patuloy nawang kilalanin at pahalagahan ng mga iglesia lokal ang inyong mga lingkod. Bagaman may mga limitasyon din at kahinaan kami, ang bawat isa, subalit mangibabaw nawa ang inyong biyaya ng kagandahang loob, mangibabaw nawa ang biyaya ng inyong pag-ibig at pagpapatawad upang hindi ang aming mga kahinaan o kaliitan ang makita, kundi ang inyong kadakilaan at kalwalhatian sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang lahat ng ito at naway padaluyin ninyo ang inyong kapayapaan at kaayusan sa panahong ito ng aming pananambahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon, whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. God
batayang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Exodo, Kabanata 32, talataang 1 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin." Sagot ni Aaron. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalu-saluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-aalis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at ang alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ay pagmumulain ng isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises kay Yahweh, "Huwag po, huwag niyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipon ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo." Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Bagong Tipan, Aklat ni Mateo, Kabanata 22, talataang 1 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinungga ba naman ng iba ang mga alipin? Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao.
at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangin siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihiram. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga salita. Salamat sa Diyos. Ang iyong salita, O Diyos Ama, ay pagkain ng aking kaluluwa, ilaw ng buhay ko't kalakasan, laging nagbibigay kasiyahan. Panganorin ko'y maulap, tinahalang isisikat, aking daigdig tigil ang kalingahan. Bawat araw, walang kabuluhan, hanggang si Jesus aking nasumpungan. Awit ko'y awit ng pagsamba, pasalamat sa pag-ibig niya. Katapat si Jesus, hindi siya mag-iiyak, magmamalakad, ako'y kanya. Ang kaya ko'y ipaglingkod, sutangin ika'y tuluyang malagot. Handog sa kanya lahat sa buhay ko, di mapapantayan pag-ibig niya. Si Jesus ang siyang kahapon, si Jesus aking ngayon, siya sa bawat hakbang ko'y nangunguna. Aking buhay ay nakatalaga sa kamay niyang nag-iingat. Awit
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin sa araw na ito ang Peace Sunday o ang Linggo ng Kapayapaan. At gayon din ang National CW Sunday ayon sa kalendaryo ng UCCP. Magiliw na pagbati po sa lahat ng mga kababaihan. Ang pangunawa po natin sa kapayapaan o shalom ay base sa itinuturo ng banal na kasulatan. Kung ang agape ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang shalom naman ay ang kapayapaan na nagbumula sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ay naghahari kung may harmony o pagkakasundo-sundo sa relasyon ng mga tao sa isa't isa. At ang paggalang at pangangalaga ng tao sa buong sangnilikha. Naniniwala rin tayo na kung hindi umiiral ang katarungan, wala ring pagkakasundo ang magaganap. Hindi lingid sa atin na ang kapayapaan ay mailap at tila mahirap itong makamit sa ating panahon saan mang sulok ng sanlibutan. Ito ay dahil hindi tulad ng kapayapaan ng sanlibutan, ang kapayapaang matatagpuan sa Panginoong Hesus na Kanya ring ibinibigay sa sumasampalataya sa Kanya. Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit mailap ang tunay na kapayapaan? Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos ng kapayapaan at Diyos na aming Ama, gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu sa aming pagbubulay ng inyong salita upang maipagdiwang namin ang ng may pangunawa at pagpapahalaga ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng inyong anak na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Sa kasaysayang ating binasa mula sa Exodus 32 verses 1 to 14, nakita natin na nilapitan ng mga Israelita si Aaron, na kapatid ni Moises, upang magpagawa sa kanya ng isang Diyos-Diyosan. Ito raw ang mangunguna sa kanila dahil hindi na nila mahintay si Moises na nasa itaas ng bundok na kung saan siya ay kinakausap ng Diyos na si Yahweh. Si Aaron ay isang Levita, isang lingkod sa tabernakulo ng Diyos. Siya ay kasama ni Moises upang pangunahan ng mga Israelita sa kanilang lakbayin na itinakda ni Yahweh. Ngunit ano ang ginawa ni Aaron? Gamit ng mahikaw na ginto na nakolekta mula sa mga asawa at mga anak ng mga Israelita, ito ay tinunaw at inanyuhang isang guya, isang golden calf. Pagkayari, kinilala ng mga Israelita ang guya na siyang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Gumawa si Aaron ng altar sa harap nito at ipinagpista ang guyang ginto. Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop na sinunog sa altar. At ayon sa English Standard Version ng banal na kasulatan, kasama sa paghahandog na ito ang peace offering na hinahandog din sa tabernakulo. Ang peace offering ay nagpapaalala sa kapayapaan na namamagitan sa Diyos at sa tao dahil sa isang kasunduan. Naging mahina si Aaron dahil hindi niya natanggihan
ang clamor ng mga Israelita para sa isang Diyos-Diyosan. Naging mahina si Aaron dahil hindi niya napanindigan ang kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Naging mahina si Aaron dahil hindi niya na ipagtanggol ang una sa 10 utos ni Yahweh. Dahil dito nanganib na masira ang kasunduan sa pagitan nila at ng Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipsyo. At dahil dito nagliyab ang galit ni Yahweh at nanganib na malusaw ang kapayapaan na kanilang dapat tinatamasa. Samantala, mula sa itaas ng bundok, nakita ng Diyos ang mga nangyayari sa ibaba. 12 chapters pa lamang ang nakararaan nang tanggapin nila ng may panginginig at takot ang 10 Commandments. Ay nakalimot na sila sa kanilang kasunduan sa Diyos. Nakalimutan na nila ang utos na nagsasabing, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Nakita ni Moises ang kumukulong galit ni Yahweh. Lilipulin ko sila, wika ni Yahweh. Kamatayan ang igagawad sa kabayaran sa hindi pagkikipagsundo sa Diyos. Kaya sabi ni Moises, huwag po. Huwag na po kayong magalit. Alalahanin po ninyo ang inyong kasunduan kina Abraham, Isaac, at Jacob. Ipinaalaala ni Moises kay Yahweh na may kasunduan ang dakilang Diyos kina Abraham, Isaac, at Jacob. May nauna pa palang mga pagkakataon na nakipagkasundo ang Diyos sa tao. Una kay Noe, pangalawa kay Abraham, at pangatlo kay Moises. Nakipagkasundo rin ang Diyos sa tao sa pangako ng Diyos kay Haring David nang sa kanyang linya magmumula ang Mesyas. Opo, mga kapatid, ang Diyos ay nagpapatuloy sa pakikipagkasundo sa atin. Ang alok niya sa atin ay tunay na kapayapaan at buhay na kasiyasiya. Sa Mateo 22 verses 1 to 13, minsan pang makikita ang Panginoong Hesus na gumagamit ng mga parabola sa kanyang pagtuturo. Ang parabola ay isang kwento ng mga pangyayari sa tunay na buhay. Ngunit ito ay matalinhaga sapagkat nakapaloob dito ang mga aral na hindi agad nakikita. Mga aral na espiritual. Ginagamit ng Panginoon ang mga parabola una ay upang isalarawan ang paghahari ng Diyos. Sa paglalarawan ng Panginoon ng paghahari ng Diyos, makikita natin ang mga bagay na nangyayari sa mundo sa kasulukuyang panahon, maging ang mga bagay na nangyayari sa hinaharap. Makikita rin natin ang mga batas na umiiral sa kahariang ito, ang mga alituntunin at sinusunod, at ang kalagayan ng mga mamamayan. Pangalawa, ang parabola ay ginagamit ng Panginoon upang anyayahan ng mga tao na iwanan na nila ang makasalanang pamumuhay, makipagkasundo sa Diyos at maging kabilang sa mapayapa at mabiyayang bayan ng Panginoon. Ang kasalukuyang talinhaga ay may dalawang bahagi.
Sa part 1, makikita natin ang Diyos na sa katauhan ng hari na nagpapatuloy sa pag-iimbita ng mga tao upang sila ay maging mga panauhin sa kasalan ng kanyang anak na lalaki. Sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, alam natin na ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesus at ang Iglesia. Alam rin natin na ang kasalan at ang piging ay matutupad sa hinaharap. Ang pagpapahayo ng hari sa mga alipin upang hikayatin na ang mga tao ay dumulog sa piging ay tumutukoy sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan at buhay na kasiyasiya sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Muli, ang mga nagsipagtanggi sa paanyaya ng hari ay sinalubong ng matinding galit ng hari. Sila ay ipinapuksa at pinasunog ang kanilang lungsod. Bagamat marami ang tumanggi sa paanyaya ng Panginoon, napuno pa rin ang bulwagang pangkasalan. Ito ay napuno ng mga tao, sila man ay masama o mabuti. Ganito po ang larawan ng ating mga iglesia nung wala pa ang COVID-19. Napupuno ang mga simbahan, lalo na sa unang linggo ng buwan kung may communion. Mga kaanib at mga bisita ay halo-halong nagsasama-sama. Magkakaiba man ang kanilang mga ugali at pag-iisip. Ngunit pakatandaan po natin na ang hapag ng Panginoon ay isang pasilip o patikim pa lamang. Isang foreshadowing, isang foretaste sa darating na piging. Ang piging ng mga piging sa kasal ng mga kasalan, ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mayroon kayang mga taong hindi nakikipagkasundo sa hari ang makakasama roon? Narito po ang part 2 ng parabola. Mayroon ngang isang tao ang nakapasok sa piging at kitang-kita ito ng hari dahil hindi siya nakadamit ng pangkasalan. Wika ng kasulatan, dooy iginapos siya ng hari at ipinatapon sa kadiliman. Wika, dooy mananangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Ito po ang larawan ng walang hanggang kamatayan ng impyerno. Naalala ko po ang isang personal na pangyayari sa aking buhay. Pagpatawad po ninyo, nais ko lamang ibahagi ang isang nangyari sa aking buhay na kahawig ng parabola. Noong late 1980s, ako po ay naglilingkod sa isang NGO. Ito ay tumutulong sa mga magsasaka. Isang araw, kinausap po ako ng aming executive director at sinabi niya, dumalaw raw ako ng isang forum na tatalakay sa mga bagay tungkol sa finance, business, economics, development. Ito ay gagawin daw sa isa sa mga malalaking gusali doon sa Rojas Boulevard. Hindi ko na po matandaan kung yun po yung Asian Development Bank o NEDA o Department of Foreign Affairs.
Maayos po naman ang aking pakikibagay doon sa mga umaten. Nang matapos po ang forum, ang mga participants ay inanyayahan dumalo sa isang cocktail party at dinner upang mapalawak nila ang mga karanasan nila o di kaya ay makatagpo sila ng mga bagong business contacts. Ang dinner daw ay gagawin 1 oras pa ahead of time. Kaya ako'y pumunta sa library ng gusali at nagpalipas ng oras sa pagbabasa. Fast forward. At heto na ako patungo sa dining hall. Binuksan ko po yung pinto at pumasok. Nashock ako nang makita ko ang mga tao roon dahil nakadamit sila ng formal. Naka-Amerikana ang mga lalaki, tangan-tangan ang kani-kanilang mga cocktail glass, samantalang ako ay naka-shirt, naka-maong, at naka-rubber shoes. Nakadamit pang magsasaka. Bagamat walang sumita sa akin, umalis ako gagad. Kung ito po ay nangyari sa langit, sa hiya ko, kusa akong tatalon sa kadiliman, mananangis at magngangalit ng ngipin. Moral of the story, ngayon po ang panahon upang tanggapin natin ang pakikipagkasundo ng Diyos sa atin. Gawin natin ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanyang pag-aari sa ating mga buhay. Dapat rin nating ihanda ang ating mga damit pangkasalan na sumisimbolo sa buhay na binago ni Kristo Jesus. Walang mantsa, walang dungis, walang gusot, walang amoy kulob ng dating buhay ng pagkakasala. Ngayon pa lamang ay ibihis na natin ang isip ni Kristo at ipunin natin ang kayamanang makalangit sa pamamagitan ng mabubuting gawa at pakikipagkapwa-tao. Kailangan din po natin na tayong mga magkakapatid kay Jesus ay makipagkasundo o to be reconciled sa isa't isa upang magkaroon ng kapayapaan sa loob ng local church na kinabibilangan natin. Walang local church na perpekto, walang church member na perpekto. Tulad ni Aaron at ni D.M. Sam, walang lingkod ng Diyos ang perpekto. Yung church sa Filipos sa panahon ng Apostol Pablo ay hindi rin perpekto dahil may 2 babaeng kaanib doon ang hindi magkasundo. Sulat ng Apostol, Judea, Sintike, nakikiusap ako sa inyo, magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Ano ang bunga ng pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapwa? Buhay, hindi kamatayan. Kagalakan o rejoicing, hindi pagtangis. Kagandahang loob, hindi kadiliman. Kapanatagan, hindi pagngangalit ng ngipin. Sa talatang 7 ng Filipos 4, wika, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay muling manalangin. Malapit na po kayong dumating, Panginoong Jesus.
naway hindi ninyo kami madatnan nang hindi naming tinatanggap ang paanyayang pakikipagkasundo sa inyong Ama. At gayon din, nang hindi namin napapatawad ang mga nagkasala sa amin. At hindi naming pakikipagkasundo sa kanila. Sa pangalan ng nobyang ikakasal, ang aming tagapagligtas at Panginoong Hesus. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito upang mamunga na sagana ang inyong kabutihang loob. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liglig at umapaw. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng lahat sa kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Kailan mo ba kami pinagkulang, o aming Diyos? Sapat palagi ang iyong ipinadadaloy na pagpapala at biyaya sa amin. Bilang pagkilala sa iyong katapatan, ibinabalik namin sa iyo ang bahagi ng aming mga pinagpagalan upang magsilbing handog na magagamit ng iyong iglesia sa kanyang iba't ibang ministeryo. Kalugdan mo nawa ang aming mga pagkakaloob. Amen. Sumasampalataya kami sa iisang Diyos, manlilikha, tagapagligtas at gabay na siyang nagkakaloob ng kaayusan, layunin, kahulugan at kaganapan sa sanglilikha. Na kay Kristo Jesus, ipinanganak ni Maria, Diyos na nagkatawang tao at siyang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Na sa banal na Espiritu ay naririto sa sanlibutan, nagbibigay kapangyarihan at gumagabay sa mga mananampalataya upang maunawaan at maipamuhay ang pananampalataya kay Kristo. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, itinalaga sa pamayanan kasama ng Diyos, ng kaniyang kapwa at ng sangnilikha, na sa pagsuway ay naging makasalanan, sa biyaya dahilan sa pananampalataya kay Jesucristo ay iniligtas. Na sa Pagkakatiwala ng Diyos sa sangnilikha ay tinawag na lumahok sa pagtatatag ng isang makatarungan at mahabaging kaayusang panlipunan. Ang hinanakit sa puso'y huwag panatilihin. Iyan ay uod na sa buhay mo'y kikitin. Bakit di mo siya kausapin ng taimtim?
Bakit hindi ka makapagpatawad sa Kanya na iyong kasama sa loob ng iglesia? Siya'y lapitan mo't agad makipagkasundo ka nang maging marapat ang pagsamba. Sakaling kapatid mo ay magkakamali man, bigyan ng panahon mo kapag nilay-nilay pakatantuin mong ikaw ay madalas ding masinsay sa tuntunin ng kabanalan. Iwaksi sa puso mo ang lahat ng sagabal. Ngayon di sikapin mong kayo'y magmahalan. Bukas ay hindi iyo, baka ika'y pumanaw. Puso'y may damdaming tinataglay. Sakaling kapatid mo ay nagkakamali man, bigyan ng panahon mo kapag nilay-nilay pakatantuin mong ikaw ay madalas ding masinsay sa tuntunin ng kabanalan. Tayo po ay manalangin. Patuloy nga namin, O Diyos, nasain ang pagkakasundo tungo sa kapayapaan na siyang hinahangad ninyo para sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang inyong mga salita na nahayag sa araw na ito at ibinahagi sa pamamagitan ng inyong lingkod na ginamit ang aming diaconal minister Sam Guerrero ay mahayag nawa, Panginoon, sa aming mga buhay. Makita nawa sa aming buhay pang-araw-araw. Pagpalain niyo rin po ang lingkod ninyong ito, maging ang kanyang sambahayan. Patuloy niyo po silang kasangkapanin at gamitin na maging daluyan ng inyong pagpapala. At sa buwan din na ito na ipinagdiriwang ang buwan ng mga manggagawa, aming itinataas, O Diyos, na sa maliit na kaparaanan at kakayanan na aming magagawa upang maglingkod, naway basbasan ninyo at pagpalain, Panginoon, ang bawat isa upang higit pang maging kagamit-gamit ang aming mga buhay. Paglilingkod na walang inaasahang anumang kapalit, paglilingkod na sinusunod ang atas at kalooban ng Diyos na sa amin ay tumawag. Gayun din, Panginoon, kami ay patuloy na nagpapasalamat at nakikiisa sa pagdiriwang sa mga kapatid namin na sumapit sa kanilang mga kaarawan ng kanilang kapanganakan noong nakaraang mga araw. At ngayong araw na ito ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan ng aming kapatid na Ricky Martin Lara, Ma Genevieve Moran, Riolin Carla Padilla Cordo. Ang iyo nawang biyaya ng karunungan, kalusugan at pag-iingat ay patuloy nilang maranasan. At nawa ang buhay na ipinahihiram ninyo sa kanila at lakas ay magamit sa kapaki-pakinabang. Gayun din naman ang aming mga kapatid na Teddy at Emily Rodriguez
Basbasan niyo po at pagpalain ang kanilang pagsasama na sa araw na ito ay sineselebrate nila ang kanilang wedding anniversary. Lalo pa nawang maging mabunga, mapagpala at mabiyaya ang kanilang buhay, ang kanilang sambahayan. Pagpalain niyo rin sila, O Diyos, at maging pagpapala, maging daluyan din sila ng pagpapala para sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang kapwa. Sa iyo namin, O Diyos, patuloy na pinagkakatiwala kasama ang mga pasasalamat ng iba pang mga kapatira namin sa pagtatagumpay nila sa mga karamdaman, sa pagbibigay nyo ng lakas at kagalingan, sa pag-iingat at naging malayo sila sa iba't iba pang mga sakit. Salamat, Panginoon, sapagkat iniingatan ninyo kami. At nawa patuloy ngang biyayaan pa ng lakas at kalusugan, lalo na ang mga dumaraan sa sila na nagpapagaling sa COVID-19. Nawa, Panginoon, ay igawad ninyo sa kanila ang biyaya ng kagalingan at patuloy na kalakasan. Aming idinudulog sa inyo, O Diyos, ang lahat ng ito at ipinagkakatiwalang muli ang aming mga buhay. Maranasan nawa namin sa buong isang linggo ang inyong kapayapaan, ang inyong pag-ibig, ang inyong pag-iingat, at upang kami naman ay maging lingkod nyo rin na gumagawa at nagpapahayag ng inyong kadakilaan. At ngayon, sumaati nawang lahat ang mayamang biyaya at pag-ibig ng ating isang Diyos, ang manlilikha, manunubos at tagapag-alalay, ngayon at magpakailanman. Amen.